Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maligayang pagdating po sa Living Word Night. Kung first time niyo pong dumalo, nais po naming sabihin na ikinagagalak po naming makasama at makilala po kayo ngayong araw. Dito po ay may lugar po kayo sa pagkatuto, paglago ng inyong pananampalataya at pagkakataon para makahanap ng mga bagong kaibigan na makakasama niyo sa inyong journey sa Panginoon. Nawa, ito po ay maging simula ng isang bago at masayang yugto sa buhay niyo. Muli, maligayang pagdating po sa Living Word Night. God bless mga kapatid! Magandang umaga at mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayaan ko po kayo na magsatayo at makibukas po sa Santiago 1:1-12. Para ito sa lahat ng mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa sa mundo. Kumusta kayo? Galing ang sulat na ito kay James, servants ng Diyos at ng Panginoon nating si Jesus Cristo. 2. Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. 3. Kasi alam nyo nang pag tinetest ang faith ninyo, magiging matibay kayo. 4. Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo, kumpleto, at walang kahit anong kulang. 5. Kung meron sa inyong kailangan ng wisdom, humingi ka sa Diyos at makakatanggap ka. Kasi mapagbigay ang Diyos sa lahat at di siya nanunumbat. 6. Pero pag humingi ka, huwag kang magduda. Maniwala ka na matatanggap mo yun. Kasi ang taong nagdududa, para yung alon sa dagat na dinadala at tinatangay ng hangin. 7-8. Kung ganoon ka, na pabago-bagong isip, at hindi alam kung ano talaga ang gusto, huwag kang umasa na makakatanggap ka ng kahit anong galing sa Panginoon. 9. Yung mga kapatid na mahihirap, dapat magsaya sila sa pagtinata sila ng Diyos. 10. At yung mga mayayamang magsaya sila pag ginagawa silang humble ng Diyos. Kasi yung mayaman na parang bulaklak ng damo, natutuyo ang damo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang mga bulaklak at kumukupas ang ganda nito. Ganito rin ang mangyayari sa mayaman. Mamamatay siya habang busy siya sa mga ginagawa niya. Well, i-bless ng Panginoon ang yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Kasi pag nalampasin na yun, tatanggap siya ng reward. Yung buhay na pinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Purihin po ang pagkabasa ng Panginoon at salita ng Diyos. Thank you, Lord. Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Nakasurvive na naman po tayo ng panibagong linggo. Amen? And sabi po sa Psalm 63 verse 1, O God, you are my God. I earnestly search for you. My soul thirsts for you, and my whole body longs for you in this parched and weary land where there is no water. So today, let us desire a heart that seeks for His presence in this congregation, because the more we find Him, the more we love Him. Yes, Lord. Maraming salamat po.
the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melt in your peace. It's overwhelming. Yes, Jesus. We seek your presence in this place, oh Lord. Thank you, Jesus. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melt in your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melt in your peace. It's overwhelming. It's overwhelming. Oh, it's overwhelming. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melt in your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melt in your peace. It's overwhelming. Thank you, Jesus, for your overwhelming love, Panginoon. We seek for your presence in this place, Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, napakabuti mo po sa amin lahat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay sobra-sobra po sa amin, Panginoon. Napakasarap pong namnamin ang iyong presensya, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Dahil po pinapatatag mo kami, Panginoon. Dahil gusto mo maging handa kami sa pagharap sa iyo, Lord. Napakabuti mo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo sa ang aming mga nagawang hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin mo po ang aming nasabi, ang aming mga naisip, O Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, lagi kaming maging daluyan ng iyong pag-ibig. Maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Ikaw ang makita
ng mga tao sa aming pagkatao, Lord God. Dalangin ko mag-umapaw ang iyong pag-ibig sa amin, Lord God, upang maibahagi namin ito sa aming kapwa, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming pananambahan sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang makita. Dalangin po namin na ikaw ang aming maramdaman, Lord God. Ang iyong mga tinig ang aming marinig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming sinasamba ng may pusong totoo. Dalangin ko po, Panginoon, yung banal na Espiritu, Panginoon, ang aming makapisan sa sandaling ito, Panginoon. Itago mo po ang iyong mensahero, Lord God, ang kanyang mga sasabihin, ang aming mapapakinggan ng iyong mga tinig, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, mabusog ang aming banal na Espiritu ng iyong mga salita, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga manunugtog, O Lord God. Dalihin mo sila, Panginoon, sa iyong harapan upang ikaw, Panginoon, ang kanilang maging audience, Lord God. Lord, punuin mo po sila, puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu upang ikaw, Panginoon, ang kanilang pagsilbihan, Lord God. Ang kanilang mga talento ay lagi nilang ibahagi sa iyo, Lord. Magpagamit sila sa abot ng kanilang kakayanan, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat congregation na nandito at nakikinig. Dalangin ko po, Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming mga tenga, upang papasukin ka, Panginoon, sa aming puso. Hanggang sa isang linggo, Panginoon, hindi lang po kami, Panginoon, isang Sunday lang magiging banal. Kundi, Panginoon, sa buong isang linggong dadaan, ikaw ang aming makita, ikaw ang aming makasama, Panginoon. At ang lahat ng aming gagawin ay para sa iyo. Ang bawat aming sasabihin ay para sa iyo, ikalulugod mo, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, bawat ministry na aming church, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu at dalangin ko po, Panginoon, na paggamit kami sa iyo ng buong puso, Lord God. At tulungan mo kami na maging matibay sa lahat ng pagsubok ng aming church, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo ang aming simbahan upang maging bahagi ng iyong plano dito sa mundo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming sambahin ng buong puso at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Ayan. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ayan, batiin nga po natin yung mga katabi natin. And ngayon pong araw, dahil hindi nag-hold back at hindi nag-hesitate ang ating Panginoon na iligtas tayo, dapat hindi rin tayo mag-hesitate na papurihan siya at sumayaw at magbigay ng best offering para sa Kanya. Ayan. Did not hold back. He did not hesitate. He gave
Jesus, for the gift of freedom, Panginoon. And today, we will give our endless praise sa ating Panginoon. Clap your hands to Jesus. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord, over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Like before the sun, your glory eternal, never stop. Giving all you got, creation keep singing. Oh, there is no other, you are forever. Lord, over all, there's nobody like you, no one beside you. Let's give our best offering to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let's lift him up. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. Oh, for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Thank you, Jesus, for giving us everything. And to you we give our endless praise, Panginoon. Thank you, Jesus. Sobrang sayang magpuri sa iyo, Panginoon. And today, let's continue the attitude of worship, Panginoon. Thank you, Jesus. I have never walked on water, felt the waves beneath my feet, but at your word, Lord, I'll receive your faith to walk on oceans deep.
very same place. Oh, my failings surely would have drowned me. Still, you made a way. You are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Here in my life. Jesus, for the gift of life. You have said that all the heavens sing for joy at once who finds the way to freedom. Truth of Jesus, born from death into his life. And I remember how you saw me through the eyes of your grace, and oh, the cause was your beloved for me. Still, you made a way. You are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Here in my life, oh, you are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Here in my life. Thank you, Jesus. Dahil patuloy mo kaming iniingatan. Kahit makasalanan kami, nandyan ka. All our failings would have drowned us, but you still make a way to save us, Panginoon. Thank you, Jesus. You're my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Here in my life, oh, you are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be
kami for your forgiveness, Panginoon. Paulit-ulit po kami pinapatawad, Panginoon, dahil sobra kami makasalanan. Thank you, Jesus, for the gift of salvation. Oh, for love, Savior, praise. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross turn men to you, to you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, Sabihin mo sa Panginoon na siya ang kailangan mo. Surrender yourself to Him. It's you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. Thank you, Jesus. You are all that we need in this place, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat at sa gift of salvation, Panginoon. Thank you for always guiding us. We are sinners, but your love was greater, Panginoon. Thank you, Jesus. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat Ama sa patuloy na pag-ibig na walang hanggan. Salamat dakilang Diyos sapagkat lagi ka naming kasama, hindi dahil sa kami ay karapat-dapat, hindi dahil sa kami ay matuwid sa iyong harapan, hindi dahil sa kami ay mabuti, Panginoon, kundi Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Kayo ang unang nagmahal, umibig at umabot sa amin, dakilang Diyos. Kaya Ama, sa araw at umagang ito, hayaan po namin na maunawaan kayo, O Diyos. Makilala namin kayo, Panginoon, at maramdaman ang iyong kalapitan, O Diyos. Hayaan nyo na iyong kaluwalhatian ay maranasan namin sa araw-araw ng buhay. Hindi lamang sa oras na ito, kundi mula Lunes hanggang sa paglipat at pag-abot ng panibagong linggo, ay makasama namin kayo. Kaya O Diyos, sa araw at umagang ito, hayaan nyo na mangusap kayo sa aming puso at pagalingin ang mga kanamdaman ng aming espiritu, kaluluwa at katawan, O Diyos. Kayo, Panginoon, ang aming niluluwalhati sa oras na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Let's all be seated in the presence of God. Mabuti ang Panginoon. Is God good? Is God always good? And all the time? Ayun. Okay. So open your heart. And God will give us a fresh understanding of His Word. James chapter 1. Okay. James chapter 1, beginning verse 1
up to verse 12. Okay? Basahin po natin ang salita ng Diyos. Let's continue in the presence of the Lord. Now, kanina, tayo ay umaawit, tayo ay lumalapit sa Diyos. No? Tayo ay nagbibigay kaluguran sa Diyos. Ngayon naman, siya naman ang makikipag-usap sa atin sa umagang ito. Okay? So, ganun po yan. Two-way avenue ng communication in the presence of God. James chapter 1, verse 1 to 12. Basahin po natin ang ating text. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Verse 2. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Okay? Tingnan po natin dyan, ha? Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Verse 4. And perseverance must finish its work. Now, take note of that. Okay? So that you may be mature. Pakiguritan niyo po yung word na mature and complete. If you have your Bible. Not lacking anything. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault. And it will be given to him. Verse 6. But when he asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a waves of the sea, blown and tossed by the wind. 7. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. 9. The brother in humble circumstances ought to take pride in his position. 10. But the one who is rich take pride in his low position, because he will pass away like a wild flower. Verse 11. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away even while he does about his business. 12, last verse. Blessed or blessed is the man who perseveres under trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life and that God has promised to those who loves Him. Tayo po yung manalangin. Minsan pa, Ama, dakilang Diyos, na lumikha sa amin at lumikha ng langit at ng lupa. Dalahin ko, Ama, na mangusap kayo sa puso ng bawat isa sa amin. Hayaan ninyo, O Diyos, na sa huling araw na ito ay magamit ang aming mga buhay. Matuto, maunawaan, makita, at maranasan, O Diyos, ang iyong salita sa aming isip at puso. Allow, Holy Spirit, to minister your servant under the power of your divine anointing of apostolic and a prophetic anointing. Bless each one of us today. I commit myself and your people as they listen to your words. In Jesus Christ's name, amen and amen. Biblical perspective of a truly blessed and abundant life. Okay? So, dalawa po ang implikasyon ng title natin, Tao at Buhay. Tao at buhay. Okay? Yung tao, blessed and abundant life ay bagay o buhay. Outside of man. Labas sa ating pagkatao. So, binasa natin kanina yung James. Punta muna po tayo sa verse 1 and 2. Pakibalik mo nga, Franciel, yung James 1 to 3.
scan lang po natin na mabilis. Unang makikita po natin dyan yung salitang servant of God. Sa mga politiko, mababasa nyo sa kanilang table ay public servant. Okay, makikita nyo sa mga mayor, sa mga nasa politika, you can read doon sa kanilang, anong tawag doon? Public servant. But we as a Christian, as a believer of God, we are all, not only pastors, but everyone are considered a servant of God. Because we are not only created by God to be His child or His children as a whole, but we are individually called by God to be His servant. Ibig sabihin, maglingkod at magministeryo. Di ba? Pinag-aralan natin noong nakaraan. Ano ba yung paglilingkod? Ang paglilingkod ay hindi yung pagtatides. Ang paglilingkod ay hindi yung paglilinis sa church. Ang paglilingkod ay hindi yung pagtugtog. Ang paglilingkod ay hindi yung mag-preach. Everyone can preach. If you have the Bible, if you have been long-time Christian, you can preach. You're able to preach. But that's not serving. That's part of the ministry. That's in 1 Corinthians 12. Now, napag-aralan natin na ano ba ang tunay na paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod, it implies your personal, direct relationship with God. Developing our relationship with God. It's like husband and wife. It's like children and parents, or father and son and daughter, and the daughter, the parents, to their father or their mother. Relationship. So, napag-aralan natin that developing relationship or serving with God is through worship and prayer. So, dapat we know how to pray and we know how to worship God. That's number one. Number two, it's the Word of God itself. How we learn and know by reading the Word of God. So, increasing faith is by reading the Word of God. You can never have increased faith without reading the Bible. Again, you can only increase your faith. Like for example, Lord, sabi ng mga disciples, please help us to increase our faith. Now, how does it work? Meaning, as you continually listen, now the word listen is a relative depends on who is speaking. Say, for example, if I would invite a preacher here, so iba yun. So dapat, based on Acts 16, the Berean believer, you should confirm it by your own eyes, by reading the words of God. Kasi, ang mangyayari, pwede tayong dayain. Kahit ako, pwede ko kayong i-manipulate, pwede ko kayong dayain, pwede ko kayong i-deceive. That's why you need to read the Bible. Meaning, in developing relationship, you should always have a communication with God. So, the first communication is prayer and worship. We are talking to God. We are speaking to God. Kahit naghuhugas ka ng pinggan, kahit naglalaba ka, kahit nagsasaing ka, kahit anong ginagawa mo, you are speaking to God. You are talking to God by mind, by spirit. Sabi nga, pray without ceasing. And then, by word of God, you are talking, God is speaking to you like now. Okay, hearing the words of Christ. So, kaya nga kina-qualify natin kapag galing na sa tao. No? So, hindi guarantee na si Pastor Al, ay, magaling yan si Pastor mag-preach. No, it's no guarantee. We are all human being. Okay? We have all flaws and shortcomings. Tandaan po natin lagi, it's the Word of God, it's a final authority. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga pastors, the best Bible school is the Bible itself. Again, the best Bible school is the Bible itself. So, lalo pa nga magagaling magsalita, naku po, akala mo galing-galing. Magaling lang na mag-English, akala mo magaling na mag-preach. No! English speaking is just a tool. English language and English speaking ability is just a tool and a skill. Tool and a skill. So that God can communicate. Ang dami magagaling sa Japan, sa other Asian countries, hindi magaling mag-English. But they were so intelligent, genius, great, has wisdom. Why?
Because English language is just one of the many tools for us to communicate things. Kaya nga napakahalaga ang nabasa ng salita ng Diyos. And then the third point to serve, just a recap of this, is evangelism. Because the heartbeat of God is to evangelize. Ay, kahit hindi na ako mag-evangelize, ayan ang 1,000 mag-evangelize ka. Ayan ang 100,000 mag-evangelize. No! Evangelism is a mandate. It's not just a responsibility. It's a mandate. Meaning, in Matthew 28, go ye and preach the gospel. That's the mandate of the Lord to each one of us. It's not a corporate thing. Hindi ito, ay, halika, masaya tayo, bandwagon tayo. Okay yan, walang problema. It's just a matter of ways and means. But walang tumatagal na bandwagon sa ministry. Kasi mamaya makikita natin, along the way, we will discuss things in a deeper sense. Ano ho? And then the last point, no, evangelism is the heartbeat of God. No? Ano sabi ng Bible? Isang kaluluwa lang, Luke 15, right? Isang kaluluwa lang ang lumapit at tumalikod sa kasalanan at lumapit sa Diyos ay libu-libong kaluluwa na ang yung libu-libo na yon, walang exact number yon. Pwedeng 10,000, 100,000, 999,000, basta sabi libu-libong anghel. Meaning, yun ang puso ng Diyos. Ang gusto niya, walang mapahamak, 1 Corinthians na, walang mapahamak, walang mapalayo sa Diyos. Okay. And the last is discipleship. Now, discipleship is not a corporate thing. Bible study is part of, but discipleship is a personal, yung ini-imitate ka, nilulubog mo, ini-immerse mo yung sarili mo. How to evangelize, how to disciple people by helping them in times of need. How to disciple people by assisting them in times of hardship and difficulties in life. Yung simpleng tapik lang. Hoy, kamusta ka na? Okay ka ba? Alam nyo, yung mga magpapakamatay na tao, tapikin mo lang at sabihan mo, uy, kamusta ka na? Okay ka lang? Mabuti ang Diyos, mahal ka ng Panginoon. It will save the person. You might not aware, many people are informed, but they are not aware about life. They have a lot of verse filled about of many verses, but they are not aware the essence and the meaning of life. Kaya po tayo nandito para aralin po natin yan. Ano ho? So, yung apat na yon, ang pinaka-importante dahil doon ang ministry, now take note of this, just a part of recap of many preachings that we have here in the pulpit, is just the output. Your personal relationship with God has an output of ministry. Because ministry without input, output without input, kaya ang daming nasa ministry, burnout. Ang daming nasa ministry, depressed. Ang daming nasa ministry, malungkot ang buhay. Ang daming nasa ministry, gusto na tumalikod sa paglilingkod. Why? Paglilingkod pa sa ministry. Dahil walang paglilingkod. Ayun. So, ang paglilingkod, binanggit ko na kanina. So, hindi na ako uulit doon. Now, let's move on to this. Verse 2. Verse 2 tayo. Consider it pure joy. Now, take note. Ano daw yung consider? Now, mamaya, i-enhance natin yan. Consider it pure joy. Consider it affects the mind. Your mind is a mental canvas na kung ano yung nakikita mo, yun ang gagawin natin. Example, how do I explain the word mental canvas? Say, for example, okay, sabi, ay, pumunta ka doon. Alan, bumili ka ng ganito, sa ganitong lugar. So, binigyan ka, anong landmark, anong address? So, binigyan ka ngayon ng landmark, address. Eh, yung landmark address, pati yung ping, pati yung, di ba, mga ano ngayon, yung mga delivery. Sir, yun si Ali nagsabi sa akin, Papa, sabi nung delivery boy, ayusin mo daw yung pin mo. Kasi daw ang pin mo, hanggang doon lang sa Petron. Eh, ang layo pala ng, may dagdag na bayad pala yun. Kasi depende pala sa layo yun. One time, meron din. Yung deliver dati yung piano sa bahay, nung kumuha ako noon, matagal na panahon na. Sir, yung pin nyo po ay hanggang ano lang, Bacoor. Eh, ang layo pa pala ng bahay nyo. Naik pala kayo.
bacoor yung pin nyo. You see that? So, people act, work, based on what you see in your mind. So, napakahalaga po because man is composed of spirit, the soul, and the body. Okay? So, kaya dapat alam natin kung saan tayo at ano ang nasa mental canvas natin. So, how it is to consider. Pag sinabi natin consider, it affects the mind, the thinking, the process of seeing in the mind. Mamaya natin titingnan yan. Now, ano daw yun? Ano daw yung i-consider natin na pure joy? Now, what's the difference between happiness, happiness and joy? Now, happiness is based on the external factors or triggers, and joy is based on the internal belief and development or growth. Example, masaya ka dahil may nagregalo sa iyo ng 1,000,000. Oh, saya-saya ako talaga. Masaya ako kasi, masaya ako dahil pinromote ako sa trabaho. Naging CEO na ako ng company. Wow! That's my dream. Masaya na ako. I am now a CEO of our company. Praise God! And the problem is this. How about joy? How do you calculate joy? Indifference in relation to the word happiness. Joy is this. That in the presence of all the turmoil, all the problems, all the conflict, and many things, still you can laugh. Hindi yung kanta ni Freddy Aguilar, ano yung kanta? Tama ba yung, siya ba nagsabi ng, tawanan mo ang iyong problema. Tama ba? Tama ba, Francine? Naabutan mo yun? Okay. May edad na kasi yung gumawa nun at patay na. So, hindi yun. Hindi yung tatawa ka, magmumukha tayong nakakita na ba kayo ng tao sa jeep? Ako maraming beses na. Tawa ng tawa. Sabi ko na nga ba? Teka, wala yan, nasa katinuan to. Bakit? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Joy, it's something that you have the peace, the shalom. The word peace there is shalom. That even you are facing a lot of conflicts. That even you are facing a lot of problems. A lot of many hardship and difficulties in life, you can still say, Lord, thank you so much. Hindi ka magmumukhang matanda. Di ba? Ano yung kanta ni, sino nga yun? Noel, yung si Florante. Tatanda at hindi pa yung bandang huli. Ano sabi ron? Magmukha siya, alam mo yun, Roda. Di ba? Hahaba ang mukha. Tama ba yun? Magmumukha tayong matanda. Kasi, pag mali ang mental canvas natin, natandaan natin lagi, ulitin ko lang to make myself clear spiritual aspect, psychological, mental, emotional aspect, which is soul, and the physical aspect. Tandaan natin lagi, itong physical aspect is just a mirror, is just a manifestation of what is happening in the spiritual life, or in the spiritual dimension, or psychological, mental, emotional dimension, which is the soul. So, tandaan natin lagi yan. Meron tao, pag tinanong mo, para maintindihan niyo ako, oy, kamusta ka na? Ito, masaya pa rin, masaya. Pero totoo na, malungkot siya. Alam niyo ba na karamihan sa mga taong, dalawang klase lang ang tao Isang mature at saka isang immature. Yung immature, pinapakita nila yung totoo na nasa loob nila. Pero yung mature, makikita mo yan kahit duguan na yan sa loob, kahit duguan na ang isip at puso niyan, kahit sobrang problema, kahit sinasabi na magpapakamatay na ang status ng buhay. Ako, dinaanan ko kasi yan Alam niyo ba, nasa SSS pa lang, naku po, milyon na ang babayaran. Hindi naman aking utang yun. Sa PhilHealth lang, magkano babayaran? 400,000, hindi ko naman utang yun. Pag-ibig. Sa loob ng 32 taon. Kaya nga, nung buhay si Ma'am Lorna, sabi ko, Mama, pag ginawa ka ni Lord, mamanahin ko lahat ng utang ng school. Pag pumunta ka naman sa Board of Trustees, sasabihin lang, Pastor, wala naman kaming pera. Ang school pag-aari ng church, hindi naman pag-aari ni Pastor Alan yan. Sa mahabang panahon na pag sinabi mong living word, hindi naman church na nasa isip nila School. Saan po kayo? Living word po. Damay na ang church. Yun ang sinasabi ko. Kaya lang, ang problema,
Kaya nga nung ako'y nanahimik at nagkulong, sabi ko, Panginoon, napakabigat nito. Tapos, nakalagay doon sa calling card ko, developmental trainer, therapeutic counselor. Paano ka magiging effective na therapeutic counselor kung hindi mo naramdaman yung depression? Although hindi ako na-depress, naramdaman ko kung ano yung depression. Kung paano yung, para bang, alam niyo kung bakit ang mga tao nagpapakamatay? Para makalimot na, yung mga taong tulog ng tulog, sign nyo na malungkot ang buhay niya. Yung mga taong hindi mo na makausap, sign nyo na malungkot ang buhay niya. Yung mga taong, yung cellphone hindi mo pag tumatawag ka, tapos naka-airplane mode, nakabase lang sa tawag dito, sa internet. Kasi nga, sa dami ng mga tumatawag, sila money. Naku, maraming money. Maniningil. Kaya wag na lang. I-deactivate ko na yung yung Naku, mga kapatid, maniwala kayo kahit nung cellphone ni Ma'am Lorna. Nung nakita ko, ang daming shark loans. Bago nga siya namatay, bago siya inooperahan, may nakaaway pa akong bading dun sa sige, pakulong mo, pumunta ka rito. Kita tayo. Ganon. Alam niyo, sa mundong ibabaw, napakaraming problema. Kaya pag hindi ho natin nakita ang buhay, hindi ka na magiging masaya. Di ba? Tuloy tayo. Sabi nito, whenever you face trials of many kinds, so ano daw yung ipapure joy natin? Ano daw yung i-consider natin? Yung mga many trials of many kinds. Now, alam niyo, sa totoo lang, kung pera ang problema ng tao at ang kasagutan, bakit ngayon ang flood control umaabot na ng 8 billion, 800 billion, 1 trillion? Pati pa sila masaya. Because people in the natural sense are incontent or discontented in life. That's the nature of man. Now, take note of this. Because you know, now the word know is ginosko, which means the process of understanding. Kaya nga po, makinig. Kaya nga po, ang preaching ay napakahalaga. Ang pag-aaral ay napakahalaga. Hindi pa pwede yung aatin lang ako, tapos wala na akong pakialam. No! We should have accountability and responsibility. That whether you like it or not, hahanapin sa iyo ng Diyos ang lahat ng meron ka. Halimbawa, katulad nila, Brother Roger, magaling sa kuryente, hahanapin sa kanila ng Panginoon yan. O halimbawa ako, marunong ako mag-gitara, mag-bass, mag-drum, si Noel, magaling, hahanapin sa amin ng Diyos yan. Kami nagtuturo, nagpipreach. Anong sabi ng James 3:1? Greater restrictor punishment, accountability, na pag nagba-Bible study ka, pag nagtuturo ka. Napakahalaga. So, ano sabi dito? Of many kinds. Because you know that the testing of your faith, now take note of the word testing. Meaning, bago ka pagpalain ni Lord, dadaan ka muna sa pagsubok. Dahil pagka ikaw ay binigyan ng Diyos sa isang bagay na hindi ka handa, it will destroy your life. Aware? Kaya minsan, hindi mo ba napapansin, bakit ang mga problema paulit-ulit? Kasi hindi tayo natututo. Bakit ang problema? Pataas ang pataas. Kasi gusto kanya ihanda na pag ibinigay niya sa iyo yung hinihingi mo, handa ka na, hindi ka na magiging mayabang sa iba. Hello po? Marunong ka nang tumingin. Alam niyo, isang lagi kong example dyan, si Pacquiao. Ang isang magandang puso ni Pacquiao, palibasa, nag-grow siya at nakakilala sa Lord. Alam niyo, binalikan niya yung mga taong unang-unang tumulong sa kanya. Kasi ang tendency ng tao, yung mga immature, ang unang tinutulungan, yung mga ngayon na, yung mga naging kaibigan nila, payabang, pasikat, pa-fame, feeling fame. Wag! Unahin mo na kaya ka nag-survive. Ang dami kong Kristiyanong alam na ganun. Meron pa nga, nag-compare pa sa akin eh. Pero nung unang-unang wala sila, si Pastor Alan at ang Living Word ang talagang umalalay sa kanila. Parang magulang, huwag niyo mahahamakin ang inyong mga magulang. Mga magulang, huwag niyo hamakin. Dahil kung wala sila, wala kayo una sa Diyos. Matuto tayong gumalang. Matuto tayong respeto. Maraming kabataan dito. Hindi yung pag pinagsabihan ka, lalayas ka, makikitulog ka kung saan bahay. Hindi pwede yun. Ang tunay na
Ang tunay na pagharap sa testing, hinaharap ang problema. Hindi tinatakasan. Ay, ayoko na umatin, hindi na ako nabibless kay pastor. Bakit hindi ka nabibless? Mindset yan eh. Alam mo, ang tao kapag galit ka, mainis ka, negative, hindi papasok sa soul mo yan. Kasi nakikita mo yung pangit. Pero subukan mong wala kang alam sa problema niya. Hindi mo alam ang problema niya. Ay, blessed na blessed ako. Kaya marami sa Christian, OA eh. Na para bang, alam niyo kapatid, ang tunay na buhay, yung, okay, let's talk about love. How do you define, ito si Jelina. How do you define true love? Sabi ng iba, Raquel, ikaw nga, ito may roses na to, nakikita ko. Di ba? Ikaw, di ba? Sa isip mo, ano yung true love? Hindi si Shrek, ha? Hindi Shrek, true love. Ito, natatawa si ating Miss Francine. Di ba? Ito rin. Kunyari, wala siya narinig. Di ba? True love. Sabi ng iba, how define true love? Love is blind. Mali. Di ba, Roda? Ang love, totoong love, kitang-kita mo lahat ng kapangitan ng isang tao. Dapat ganun. Hindi ka bulag. Mali din yung salitang binubulag ko sarili ko para mahalin ka. Mali rin yun. Dapat kitang-kita mo lahat. Kaya nga, di ba dapat, di ba, sa mga courtship, dapat muna friendship muna. Makinig, lalo yung mga dalaga, binata. Friendship muna. Tapos friendship, punta ka na ngayon sa learning, tingnan mo yung mga pangit at maganda, hindi kapag natanggap mo na, punta ka na sa courtship. Ganon kasimple yun. Wala tayo sa love, courtship, and marriage. Tuloy po tayo sa Raquel. Okay, para kay Raquel yan. Okay, know the testing of your faith produces perseverance. Tuloy tayo. Verse 4. Let perseverance finish its work. Now, take note. Bakit kailangan ang perseverance? Bigyan ko kayo ng story para maintindihan niyo yan. Meron isang wolf. Ready na ba kayo? Makinig. Ang mga bata mahilig sa story. Okay? Kaya makinig. Tayo ay anak ng Diyos. Kaya mga bata tayo sa harapan ng Diyos. Meron isang wolf. Para maintindihan yung perseverance, naglalakad siya. Pagkatapos, natinik siya doon sa mga dawagan. Tapos natutusok siya ng mga puno at saka sa dadaanan niya. Galit na galit siya. Sabi niya, pambihira to. Naglalakad lang ako. Natutusok ako. Ang ginawa niya, doon sa nakatusok sa kanya, kinagat niya. May puno kasi, tsaka yung parang kumagapang na vine. Parang thorns. Di ba? Thorn basils. So, sabi niya, talagang kinagat niya. Sa kakagat niya, lalong nasira yung ipin at saka yung gums niya. Duguan. Hanggang sa dami ng dugo, mamamatay na. Mamamatay na siya. Sige pa rin, galit na galit pa rin siya. Doon sa tinikan na puno at saka sa dawag na dinadaanan niya. Galit na galit siya. Hanggang sa namatay na siya. Ano lesson? Yung problema is a trigger point para magwala ka. Di ba? Nabanggit ko sa inyo one time, nagpipray ka ng pag-ibig. Dadala ka ng hindi ka ibig-ibig. Nagpipray ka ng pang-unawa. Dadala ka ng mga taong hindi ka una-unawa. Lord, turo mo ko magpatawad. Papadala ka ng Lord ng mga magkakasala sa'yo. Direkta sa'yo, ha? Iba yung nagkasala sa iba, nainis ka lang. Iba yun. Gambihira naman si pastor. Yun, naiinis ka lang, pero hindi siya sa'yo nagkasala. Iba yun. Yung direktang sa'yo nagkasala, that's another thing in life. So, ayun na. Iiyak, yun. Alam nyo, if we learn how to control our emotions in times of problem, and then kasi pagalit tayo, pati social media, magmumura tayo eh. Magwawala tayo, magmumura tayo. Pwede pa nga tayo makasuha ng cyber libel dyan eh. Pwede pa nga tayo makulong kasi ano yan eh, wrong format yan. So, alam nyo ang pinaka-sikreto? Sabi rito, let perseverance finish its work. Alam nyo ba ang Diablo buhay at gising? Aware? Alam nyo ba na ang Diablo talunan na?
Alam niyo ba na pinakamatinding kalaban, hindi na si Satan? Sino? Ako, tayo, sarili ko. Oh. Saan nagsisimula ang giyera? Sa puso? Hindi. Sa isip. So, makinig. Matatapos na tayo. Malapit na tayo. So, not lacking anything, if any lacks wisdom. Now, wisdom, what's the difference between knowledge and wisdom? Knowledge is that 1 plus 1 equals 2, A, B, C, D, E, F, G, information. Knowledge. Wow! Summa cum laude ang anak ko. Knowledge. But what's wisdom? Wisdom is understanding about life. Knowing how life works. Ha? Ay, kaya ano sabi dito? You should ask God. Sino rito yung... Ako, madalas ko naranasan yan. Sino rito yung... Pag may ginagawa ka, tapos biglang may papasok na magagandang idea, biglang ka mapapasabi ng, thank you, Lord. Ang galing mo naman, Lord. Oh, sino? Di ba? Biglang, wow, ito lang pala, Lord. Ganito lang pala yun. Biglang may solution na darating sa'yo. Nyari may problema ka. Talaga litong-lito ka na, halos gusto mo na magpakamatay. Biglang mangungusap ang Lord sa'yo, ang Holy Spirit, through the wisdom, and then bigla kang mapapasabi, wow, Lord, thank you talaga, Lord. Oh, you see that? So, yan ang napakahalaga. You should ask God who gives generously to all without finding fault. Ibig sabihin, hindi kanya binibigyan dahil mabait ka. Sa totoo lang, kung kailan nga minsan, parang nakakahiya ang buhay mo sa Diyos. Doon nga siya mabuti sa iyo eh. Alam mo kung bakit? Ano sabi ng Romans 2? It is the goodness and it's the kindness that brings us to repentance. Metanoia. Alam nyo, ang Diyos kasi hindi siya katulad ng tao na pag nagalit ng tao, gusto na ipatapon sa impyerno. Makasalanan ka, doon ka na sa impyerno. Ang Diyos hindi. Hindi niya inuunawa ang kasalanan mo. Hindi niya inuunawa ang kasalanan ko. Hindi niya inaunawa, pinipermit ang kasalanan natin, tinotolerate, hindi. Kundi inuunawa na niya tayo. Bakit ka nagkaganyan? Tulungan kita. And God will send many avenues for us to see the wisdom on how to overcome life. Kaya nga, balikan mo yung sarili mo. Balikan natin sarili natin. Simula nung na-born again tayo hanggang ngayon, ilang taon na tayo sa Panginoon? How mature we are. Okay? How have we elevate ourselves? Now, take note. But when you ask, you must believe. Naniniwala ba tayo? Hindi yung, Lord, pahingin naman po ng ganito. Huwag na lang. Hindi naman ako karapat-dapat, Lord eh. Mali yun. Lord, gusto ko po ito, Lord. Ay, teka, huwag na lang, baka ganito. So, ang mangyayari, hindi tayo lalago sa Diyos. Now, verse 7. That person should not expect, tinalunan ko na, to receive anything from the Lord. Huwag na. Okay? Now, verse 8, slide 4. Such a person is a double-minded and unstable in all they do. 9, okay. The word ought, dyan na ako sa gulit na ought to take, right? Ibig sabihin, mindset. Paradoxical po yan. Pag sinabing paradoxical, yung mayaman at mahirap. Alam nyo, sa harapan ng Diyos, pag Kristiyano, walang mayaman at mahirap. Maniwala po kayo sa akin. Akala na iba kasi pag mayaman ng tao, may kotse, may bahay, may milyon sa ATM, masaya ang buhay nila. Pwede yon. Pero alam niyo ba, na hindi yun ang pinaka-equation ng fulfillment. Tuloy na po tayo. Sa verse 11 and 12. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away and even while they go about their business. Alam niyo ba na mga tunay na mayaman? Hindi na sila masyadong fake, fancy, mag-isip. Minsan nga yung isang mayaman, hindi ko nababanggitin, naka-live tayo, sabi niya, ako ang relo ko ganito lang. Nagkakahalaga lang ng ganito, 1,000, 2,000, 3,000, malaki na 5,000. Yung iba, makikita nyo sa social media, relo pa lang, 1 million na. Wow! Ngayon, nasabi ng mayaman na yon,
What's the difference? Pag tinignan mo yung relo mo, oras lang naman na kailangan mo eh. O di, meron naman magagandang 1,000, 1,500, 2,500. Pwede na yun. Ba't ko ubusin ang 1,000,000 ko? Gamitin ko yan. Hindi lang sa buhay ko, sa business, kundi pagtulong sa kapwa-tao. Yun. Ang ganda. Okay, tuloy. Now, dito na tayo. Diretso na nga tayo. Slide 6. Consider it. Anong sabi ng verse 2? Consider it pure joy. Now, what's the word? The word of meaning of consider. Now, tuloy mo na. Yan. Self-reflection and the power of mindset. In that sense, you come across in a thoughtful, introspective, Pastor, pa-English ka naman, para kung maintindihan yan mamaya. And driven by a deeper sense of purpose. Now, take note, the word consider is that you are purposely understanding by mind, the word mind is the soul, about life. Dahil tandaan po natin lagi, your soul will never die, but will only be accountable. You will die if you go to hell, and eternal life if you go to heaven. Kaya ang soul hindi namamatay. Okay, tanungin ko kayo, ano ang gamot sa siraulo? Meron kayo. Ito, psychologist to. Ano ang gamot sa mga insanity? Ano ang gamot sa mga depressive na manic depressive? Mga magkaiba yung psychotic and neurotic. Alam to ni Francine. Sigurado yan. Ano pagkakaiba ng psychotic neurotic? Ang psychotic talagang totally delusion na yan. May hallucination at talagang wala na. Halos iba na. Ang neurotic naman, yung mga mood swing, yung mga bigla nagagalit, nagwawala, nagsalita ka lang ng isang bagay. Bakit? Ako ba pinariringgan mo? Tapos biglang yung mga, lalo sa mga mag-asawa, yung gumanon lang paa mo, bakit yan nagtatabog? O kaya, yung medyo napalakas lang yung tapik mo doon sa table, hoy, bakit ka galit? So, part of that, in the level of A to Z, marami po. Now, ano yung i-consider natin? Sense of purpose. Tuloy tayo, slide 7. Now, ano sabi ng Proverbs 23:7? King James Version. For as he think of in his heart, now take note, so is he. Whatever you think in your heart, whatever you think in your mind, so become. Mga kapatid, alam niyo, napakahalaga. Makilala natin kung sino tayo. Number 1, self-perception. Sino ka ba? Ano perception mo sa sarili mo? It shapes your reality. Second, self-discovery. Then, reflective truths. And then, the power of mindset. Ano yung power of mindset? Nabanggit ko na sa inyo yung word na kadalasang mga common words is, hindi ako nabibless. Bakit hindi ka nabibless? Dahil marami kang stumbling block. Ang stumbling block natin, yung mga past ng buhay ng tao. Everyone cannot be blessed if you're always going back to the past life, to the past way of every life. Kaya nga, di ba, bakit may mga paurong na Kristiyano hindi nag-grow? Kasi nga, nakatingin sila lagi sa past. Nakatingin sila sa nakasakit sa kanila, nakatingin sila doon sa mga nang api sa kanila, nakatingin sila doon sa mga bagay na nagpalungkot at nagpatroma sa kanila. You will never grow in that mature. That's the Bible said, mature and complete. Mature and complete. Yan ang sabi ng James, mature and complete. So, ano dapat? Ang tunay na mature, halimbawa may stumbling block dyan, hindi mo siya dadaanan. Kasi matutumba ka eh. So what you will do is to step aside and then walk continually. So that's the real maturity. At walang perfect na tao. Lahat, magmula sa pastor, pababa. Everyone is all in the process of maturity, change, and development. Kaya nga, dapat nating gawin na i-establish ang ating mindset, the power of your mindset. Tuloy tayo. Lapit na po tayo. Now, let's talk about facts, truth, and reality. Yung science, that's the fact. And truth, that's the Bible. And reality, that's you. So whatever in your mind, sabi ng Proverbs 27,
What a man thinks of himself in his heart, so is he. Bakit tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Para mabago yung mindset natin. Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Para mabago yung mindset natin. Kasi, pag hindi tayo nag-aral, ang mangyayari niyan, lagi na lang tayong baby. Ano yung baby? Lagi na lang natutumba. Lagi na lang, parang ang hina niya. Bakit? Dahil hindi siya nag-grow at hindi siya nagmamature. Now, take note. Live blessed to be a blessing. The root of joy, now take note again, not happiness, but joy, is gratefulness and contentment. Alam niyo ba na mayaman ka na kapag meron ka nitong dalawang to? Bukod sa Diyos, siyempre. Lahat naman nag-i-evolve sa Diyos eh. Lahat naman nag-i-emanate sa Diyos eh. Relationship. Kapag meron kang dalawang attitude or katangian na being grateful and being contented in life or contentment in life, you are already good in life. Kaya nga, nasasabi natin, God is good. Ano sabi? All the time. And all the time, God is good. Kaya natin nasasabi yun. Kasi nga, our hope and my hope, slide 9, is God. O, tingnan nyo. Now, what are the biblical keys to a fulfilled life? Number 1, learn to be contented. Binanggit ko na kanina. Number 2, have a renewed mind. And number 4, be grateful always. And number 4, focus on your thoughts on what is true, noble, and right. Now, gusto kong bigyan ng pansin yung number 4. Focus on your thoughts on what is true, noble, and right. Now, tandaan natin lagi, hindi mo pwedeng, anong tawag doon, yung i-tolerate, payagan, permit, ang isang mali na parang tama. Ako po ay may kinurek na pastor na pwede daw sa kanyang ikasal kahit hindi pa anal, basta yung babae o lalaki, either or, ay battered. No. May batas pa rin tayo. Kailangan idaan mo sa tama process. Kaya nga, di ba? Yung sabi ko sa inyo, fact, truth, and reality. Kapag binasi mo sa emosyon, barkadahan ang buhay, barkadahan ang ministry, barkadahan ang paglilingkod, barkadahan lahat, at the end you will realize, yung mga barkadahan mo, mawawala lahat yan. Iiwanan ka na kasi tatanda na sila at yung iba dadaan sa problema, pagsubok at lahat. At ikaw naman ay mag-grow na. Tandaan natin lagi, we must always focus our thoughts on what is true, noble, and what is right. Doon lang po tayo. Dahil hindi tayo mag-grow. At pangalawa, dapat lagi tayo grateful. Nagpipray. Pray without ceasing. Alam mo, binigyan ka. One time, sa isang handaan, hindi sa Living Word, hindi sa atin. Hindi kasi ako kumakain ng tilapia. Ewan ko ba bakit. At saka yung hito. Alam niyo ba yung hito? Ewan ko bakit ayoko. Kasi nung maliit ako, nakikita ako, nanguhuli sila sa tabi ng nicho ng hito, yung may ganun, catfish ba tawag sa English nun? Alam niyo sa Amerika, nung nag-aaral ako sa Stephen Alford, mahal ang catfish, mahal. $20 ang isang piraso. Sarap na sarap sila, kumakain kami, ako, ayoko. Tsaka tilapia, kahit sabi mo culture, hindi ako namimili ng pagkain, pero one time, ako yung hinainan, malaking tilapia talaga, sarap, tingnan. Pero bakit hindi? Ngayon, ginawa ko, kumain na lang ako ng hindi halata. Kasi nakakaya, sabi ng Bible, kainin mo kung ano ihain sa'yo. Pero alam niyo sa totoo lang, kapag ka hindi mo gusto ang isang bagay, huwag ka na magsalita, tahimik ka na lang. At magpasalamat ka sa Lord. Lord, ang pasalamatan mo yung kabutihan ng tao. Huwag, kung hindi mo man gusto yung binigay sa'yo, tumahimik ka, tumahimik tayo, at magpasalamat tayo. Kaya nga, at alam niyo, pinakamayaman na tao yung marunong makontento. Now, Pastor, ibig mo sabihin pala, kahit hindi ako masyadong magaling sa school, okay na ako. Hindi yun. Iba yun. Di ba? Dapat, makontento ka kung ano lang ang meron ka. Tayo ngayon. Pero huwag nating piliting yumaman na maninira ka na ng kapwa-tao. Makontento tayo kung ang TV natin black and white, okay lang. Balang araw magiging color din yan. Basta contentment lang.
ng buhay. Okay? Conclusion. Ayun na tayo. Oh, tapos din si Pastor Alan. Conclusion. This all point to the same principle. Ano yung principle na yan? Yung mga pinag-aralan natin. Your mindset has a real power over your life. Kaya nga, di ba, sabi natin, ang tunay na kaaway, Ate Ason, ay hindi na yung asawa nyo o yung anak nyo. Alam nyo kung sino? Sarili na natin. Sasabihin mo, sabihin natin, lalayas na ako sa bahay na to. Lalayas na ako sa church na to. Ayaw ko na siyang makita. Ayaw ko na makita yung ganito. Ayaw ko na. Alam nyo, kahit layasan mo ang church, layasan mo ang pamilya mo, layasan mo mga anak mo, sa pupuntahan mo, yung katulad ng inaayawan mo, makikita mo ulit. Kaya nga, ang dami na, kaya pasin niyo sa mga mag-asawa na nag-iiwalay, bandang huli babalik, sa asawa niya rin, doon siya mamamatay. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mindset eh. Pag galit ka, sasabi mo, lalayas na ako. Ganun ang mga tao. Pero bandang huli, ay, mas malala pa pala ito. Balik na nga lang ako doon. So, the bottom line, you need to overcome your problem. Face your giant. Face the Goliath of your life. Overcome like David. Huwag mo takasan. Kasi the more na tinatakasan mo, yung problema hindi na hihil, hindi nawawala. Ate mo, sa pera, never work for money, but let the money work for you with a purpose and with a reason to glorify God. Masamang yumaman? Hindi. Sabi ko kay Raquel, nag-sharing kami. Alam mo, napakasarap na marami ka palang pera. Na hindi ka nanloko ng kapwa-tao. Na hindi ka nandaya ng kapwa-tao. Halimbawa, ngayon, di ba nun na, kaya nga, sabi ko nga, talagang pinapahintulot ng Lord kasi ang living word, reactive eh. Pag may nakawan lang, doon lang magpapagawa ng ano. Tagal-tagal na natin project yan. Yung sa kabila, doon ko pa sinasabi, yung sa kabila, ng ating church, sa Sabang, doon ko pa sinasabi, gawing outlet yan. Kasi, ang mahal kasi ng pagkakabit ng kuryente, kulang 30,000. Noong time na yon, noong panahon ni Brother Fred, nung nagtanong kami, magkano magpakabit ng kuryente? More than 30,000. Kasi magagaling pa yung kuryente, yung service, galing sa highway, papasok, gagastos tayo ng mga almost 30 plus thousand. Sige, wag na muna. Wala pa tayong pera. Hanggang sa nanakawan, nawala. O, doon tayo ulit nag-react. Ah, nanakawan. React na naman. Alam nyo, dapat hindi tayo reactive. Dapat proactive tayo. Ako, minsan nag-dream ko sa church na to. Pag sinabi natin, sino pa ba rito? Meron po tayong project. Sino pa ba rito ang gusto tumulong? Kasi kailangan natin magpatayo ng building sa kabila. Ako po, si Roda. Ako po, 2 million ako. Wow, sarap po marinig, Roda. Di ba? Sabi ni Sister Jillian, magkano po po kailangan, Pastor? 10 million po eh. Sige, akin na yung 5 million. Ang sarap kaya nun. Magkakatotoo yan. In Jesus' name. I declare that. Diba? Tapos sabihin ni Brother Rudy, tika, magkano kailangan, Pastor? 2, 5. O, akin ang huli. Diba? Ang sarap pakinggan. Tapos sabi ni Auntie Neri, tika, yata ako kasali ha. Sasali ako. O, magkano pa kulang yan? Sobra na. O, sige, kung ano kulang. Kung kulang na 3 million, akin na yun. You see that? Hindi masama na meron kang material na bagay. Basta tama lang ang pananaw. Tama. Kaya nga, for a purpose, for a reason, and of the glory of God. O, last verse na tayo. Ano sabi rito? Genesis 12:2-3, I will make you a great nation. I will bless you. Oh, and I will make you a blessing. Bago tayo maging blessing, dapat bless muna tayo. Spiritually, psychologically, and physically. Pag sinabing physically, materially po yun. And I will bless you, those who bless you, and I will, and whoever curses you, I will curse, and peoples of the earth will be blessed through you. Mga kapatid, pinagpala po ba tayo ngayong araw na to? Are you blessed? You are blessed if Jesus is in our hearts. Tayo lahat po tumayo at tayo manalangin.
Ama, salamat po sa umagang ito. Patuloy kong dalangin na yung mga kaisipan na yun, Lord, I declare na magkakatotoo yun sa kanila materially because for a reason and a purpose and intention for glorifying your name. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin niyo po ang living word. Gamitin niyo ang bawat isa na maging tama ang aming kaisipan sa pagluwalhati sa iyong pangalan. Hindi lang kami bangko o nakaupo para manood lang sa mga nangyayari, kundi maging active participant kami sa paggawa sa kaharian mo, Diyos. Kaya, Ama, dalangin ko at dinideklara ko ang kasaganaan sa mga miyembro, sa lahat ng mga anak mo na nasa living word, Lord God. In Jesus Christ's name, amen. I'll be seated, please. Pagpalang araw po sa ating lahat. Na-bless po ba tayo? Yan, napakabuti po ng Panginoon. Makibukas po kayo sa akin sa Kawikaan, Kabanata 11, talata 25. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidilig din. Sa English po natin, a generous person will prosper. Those who refresh others will be refreshed. Ayan. So, in English po natin kasi medyo ramdam ko po yung tataba. Medyo naramdaman ko po yun. Ayan. So ito pong verse na ito po ay nagtuturo na ang taong mapagbigay at matulungin ay sasagana. Ayan. Katulad din po ng tataba at pagpapalain. Ang pagtulong sa kapwa, gayon din ang pagkakaloob at pagbabalik ng ating mga kaloob ay nagbubunga sa atin ng balik ng tulong at biyaya. So this explains that giving to others doesn't leave the givers lacking. So hindi ibig sabihin na kapag tayo ay nagbibigay, tayo po ay mauubusan na po o kukulangin. Sa halip, dito po sa prinsipyo na ito, in Christian principle po, na yung mga taong mapagbigay, sila po yung pinagpapala. Mas lalo po sila, kumbaga nakikita yung kasaganaan sa kanilang buhay. So compared to sa principle natin dito sa mundo, na ang principle ay para yumaman ay mag-ipon at mag-impok para sa kanilang sarili lamang. Na po, hindi man po pinansyal na directly na pagpapala, tayo po ay nakakaranas ng mga kaginhawaan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay kapag tayo po ay bukas palad sa pagtulong at pagbabalik ng ating mga kaloob. Tandaan po natin ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa pera, kundi sa pagpapala ng Diyos na dumarating sa mga taong bukas palad sa pagbibigay. Kumbaga, kahit may mga pinagdadaan ng sariling mga problema, minsan di ba nararanasan niyo po ba na we are contemplating na, ang dami kong bayarin ngayong buwan na to. Bibigay ko pa ba ito sa Lord? Magbabalik pa kaya ako? Or ikikip ko na lang kaya ito? Pambayad ko na lang? Di po ba? Sometimes ganun yun eh. We are contemplating kung ibibigay ba natin, ibabalik ba natin, or tutulong ba tayo sa ating kapwa. Di po ba? Pero makikita nyo po, when we decided na magbalik ng ating kaloob at tumulong sa ating mga kapwa, nararanasan niyo po ba yung biglang may favor na darating sa atin na hindi natin inaasahan? Minsan pa nga, sobra-sobra pa sa mga ibinigay natin na tulong sa ibang tao, di po ba? So, yun po. So, minsan, di po ba, dito sa ating church, very evident na mga taong mapagbigay. No, hindi ko po sinabing very evident yung matataba. Wala po akong sinabi. Pero very evident po yung mga taong mapagbigay. No po, whether sa materials, no po, hindi sila kailangang
sabihan po, pambawa mayroon tayong hinahin na program. Tapos may kusa na po ako sa ganito, ako yung gaya na sinasabi ni Pastor, hindi man po milyon-milyon pa yung ating na-pledge or na ibibigay. Pero napakalaking bagay po sa church natin na may mga ganun pong mga kapatiran po tayo na nag-share po talaga ng kanilang resources. No po, kumbaga, kahit ano nga yung kanilang pangangailangan, pero laging nagtatabi para sa pagtulong sa church. No po, meron din naman na hindi man resources o material o pera o pagkain, pero merong mga miyembro dito sa church na very generous naman sa kanilang time. Di po ba na kahit pagod sila sa trabaho o pag-aasikaso sa mga anak, pero pag kinailangan sila dito sa church, sa program, umaattend po sila kahit pagod, kahit pagtapos nilang maglabada or after nilang magtrabaho. No po, dumarating po rin sila para magbigay ng kanilang time and effort, yung mga members po ng ministry natin, no po, yung mga leaders po natin. So, they are very generous. Kaya masasabi natin na mapalad talaga pa rin talaga ang church natin, no po. Dahil talagang may mga tao mapagbigay, kaluluwang mapagbigay dito sa church natin, no po. Hindi man po milyon, pero we are claiming, Lord, na matupad po iyon na sinasabi ni Pastor, na milyon na ang ating pong pledge. Ayan, in Jesus' name. Ayan po. So, yung mga taong mapagbigay po, nakakaranas tayo ng favor na hindi natin inaasahan, no po. Minsan nga, yung mga, katulad ng mga pagpapala sa pag-iingat sa ating mga pamilya, yung bagang dumating sa punto na matter na siya ng death and life. Pero nandun yung pag-iingat ng Panginoon na maisip mo, napaka-imposible, di po ba? Nung gaya nga na nakwento ko noon na sa mister ko, na halos nagpaikot-ikot yung kanilang sinasakyan dahil may kasulubong na sila. Pero naingatan po sila ng Panginoon. Yan, napakabuti po ng Panginoon. So, yun nga po, meron din naman po na bibigyan niya tayo ng mga taong magpapagaan ng ating mga pakiramdam sa mga panahon na tayo ay nahihirapan. Di po ba? Na meron tayong pinagdadaanan, bigla na lang may mag-chat sa'yo ng Bible verse o kaya words of encouragement. Sabihin sa'yo, sister, nandito lang ako pag kailangan mo. Kung kailangan mo ng kausap, napakabuti ng Panginoon. God loves you. Yung ganon, kumbaga yung binibigay mong pagmamahal din, kasi hindi naman laging pera lang ang pwedeng ibigay. Yung words of encouragement sa ating kapwa, gaya ng sinabi ni Pastor, na pagtapik natin sa ating mga kapwa, marireceive din natin yan kapag tayo naman yung nasa ganoong sitwasyon. At yung sobrang extension natin ng grace and love, no po, na minsan nga may isip natin, mapagmahal naman ako, gaya sabi ni Pastora Raquel, mapagmahal naman ako yung gano'n, di po ba? Pero may biglang darating na flowers. Di po ba? Na hindi po inaasahan. Biglang, ito na. Ito na yata yung balik ng Lord sa akin. O, di po ba? May gano'n, may biglang magdi-deliver ng flowers para sa'yo. Ito na yung time ko para meron naman, di po ba? Yung love na sobrang extension ng grace at love na binibigay ko sa ibang tao, ito na yata yung harvest na sinasabi. Di po ba? So, may mga ganun tayong pagkakataon, di po ba? Yun, ibig sabihin po, talagang hindi kumbaga nakikita ng Panginoon yung binibigay natin para sa ating mga kapwa. Di po ba? Hindi bulag ang Panginoon para hindi niya makita yung ating yung mga kaluluwang mapagbigay. Ano po? So, wag tayong magsawa po na kaloob ng ating mga resources, whether it will be money, or time, love, or effort natin. And yun nga po, for the purpose, for the reason, and all for the glory of the Lord. So, yun lang po. Tayo po ay manalangin.
Diyos Ama, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan, sa aming mga buhay, sa iyong habag at sa iyong biyaya. Lord God, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong pagpapaalala sa amin, Panginoon, na huwag kaming matakot, Lord, na magbigay ng tulong, Panginoon, sa aming kapwa. Huwag kaming matakot na maubusan or magkulang kapag kami ay nagkaloob. Dahil, Panginoon, Ikaw ang aming source ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, hindi pa man po namin nasasabi, Panginoon, ay pinagkakaloob niyo na po sa amin. Dakilang Diyos Ama, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa pagkakaloob na ito. Ngunit kami po ay nagpapakumbaba, Lord God, na iyo pong tanggapin ang aming mga kaloob para sa pagpapatuloy, Panginoon, ng mga gawain dito sa aming church, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat kamay na magkakaloob, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Padaluyin niyo po, Panginoon, ang pagpapala sa kanilang mga kamay, sa kanilang buhay, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. And we can now bring back our tithes and give our offerings to the Lord. Ayan, sabayan niyo po kami sa pagpupuri sa Panginoon. He did not hesitate. He gave his life away. He is love, our Savior King, to seek and save the lost. He is the only way. He is love. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. You said, yes, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. 'Cause you set us free. 'Cause you set us free. You set us free. 'Cause you set us free. Ayan, tinatawagan na po natin si Sister Francine for our announcement. Ayan, bago po tayo dumako sa ating announcement, i-welcome lang po natin ang ating po new attendee, si Sister Charmaine Bobiles. Ayan, nawa po ay makasama po namin kayo sa mga susunod pang linggo. For our announcement po, every Wednesday ang ating pong hour of prayer, intercessory prayer ng alas 8 po ng gabi. Sinesend po ang ating pong link sa ating pong official group chat and nakaka-receive din po tayo ng email. Every Saturday po, dito po sa ating church, ang ating pong Bible study. And then 6 p.m. naman po ang ating pong praise and worship band practice. Every Sunday po at 9:30 in the morning ang ating pong regular service, followed by our fellowship. For our additional announcement po, of course, ongoing po ang collection natin for pledges ng sound system,
building restoration, and evangelism po, most importantly. And additional announcement po, ang tentative date po ng atin pong Daily Vacation Bible School ay May 4 to 8 po yan. First week of May. If-finalize pa po yung date, but most likely ito po ay magaganap po ng first week of May. So of course, mga apo po natin, mga kakilala po natin, kapitbahay, invite lang po natin. And then, kung sino pong gustong mag-abot po ng pledge para po sa materials, sa snacks at merienda po ng staff at ng students, pwede po kayo makipag-coordinate po sa amin for VBS. And additional announcement po, yung meeting po na supposedly later po na afternoon, mamaya na po yan after po ng fellowship. So magmi-meet lang po saglit for fellowship and then continue na rin po tayo for meeting. Yun lamang po, tinatawagan po natin si Pastor Alan for closing prayer and benediction. Let's all stand up. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat, Ama, sa lahat ng kabutihan, kahabagan at pag-ibig. Salamat sa iyong salita na siya na ipahayag ngayong umaga. Patuloy kayong mangusap, patuloy, O God, na lumago ang mga salitang ito sa aming puso't isip at patuloy na magamit kami sa iyong kaharian at magliwanag ang aming mga buhay sa mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya, O Diyos, sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, dala namin ang kagalakan, pag-ibig at kapayapaan. At samahan kami, Panginoon, sa araw-araw ng buhay. Tasan din ating dalawang kamay bilang gesture of receiving God's blessing from God. Ang makapangyarihang Ama na siya lumakya ng langit at ang lupa ay tanggapin mo ang bendisyon na yan. At ang presensya ng Panginoong Jesucristo, kanyang biyaya, ay makasama mo araw-araw at ang kanyang pag-ibig ay maranasan at maramdaman. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siya nagbabago ng buhay, nagbibigay ng direksyon at kagalakan ng buhay, ay sumayo sa umagang ito. Umuwi tayo ng mapayapa, dala ang kapayapaan at kapangyarihan at paglago sa pananampalataya na yan ay sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Good morning to everyone. God bless you. Have a great night. Stay in the Lord.